So, recently lang po nag-share ako sa inyo regarding Ggives, sa usapang Ggives. So, yan yung video na yon. So, kung hindi nyo pa yun napanood, lalagay ko na lang po sa description box yung link para hindi na kayo maghanap kung nasaan yung link na yon. Para kayo pa naman susundan nyo yung sequence na to. But anyway, sa video po na ito, meron lang talaga akong i-share sa inyo. Alam ko makakatulong din talaga sa inyo to. Lalo po sa mga may Ggives offer po na lagi nyo nga ginagamit as payment method, no? Kasi alam nyo naman, nagiging common na talaga na gamitin natin si GCash as payment method, GCredit as payment method, Ggives as payment method. Which is my personal experience talaga na ginagamit ko po si Ggives as payment method. Nang bumili po ako ng camera sa Sony, and bumili po ako ng laptop sa Acer, and bumili po ako sa SM Store ng mga school supplies. So, lagi ko yan sinishare sa inyo regarding that. Kasi ako talaga, mas gusto ko talagang gamitin si Ggives over kay Home Credit Product Loan, kasi nga si Home Credit Product Loan kasi nagre-require siya ng down payment, di ba? While kay Ggives kasi ano yung price ng product is yun din yung babayaran mo. Wala silang nire-require na down payment. So by the way, back to it po, no? So I have to tell you this kasi kailangan yung malaman. Baka po kasi ma-encounter nyo rin to. So last month kasi, di ba na-share ko sa inyo, namili po ako sa SM Store. So I will not mention the place ha kung saan tong SM na to, basta sa SM Store. So sinabi ko naman sa inyo last time na namili ako talaga dyan, worth 15,000 pesos ng mga gamit namin, ang gamit ng anak ko sa school. So that is successfully processed and wala akong nagiging problema doon. Which is na-share ko yun sa inyo ha, na-share ko nga sa inyo yung tutorial na kung paano ko siya ginawa. And then after 2 weeks, I think, last month lang din, katapusan ha. Sinamahan ko po kasi yung sister ko kasi sabi niya, gagamitin niya daw yung kanyang Ggives as payment method. Tulad daw po ng ginawa ko, namili siya ng mga school supplies din nung anak niya. Kaya ini-escort ko nga po siya. First time niya kasing gawin yun, na gamitin si Ggives as payment method. So, nakapamili na kayo. Sorry ha, hindi ko pwedeng i-flash yung picture or yung video for security purposes na rin. And syempre, for the protection na rin sa mga personal na nandun. But anyways, ito yung kwento, no? Okay na kami, namili na kami ng mga gamit or mga gamit sa school ng pamangkin ko. Nagpunta po kami sa cashier. So, ito, kami na, no, turn na namin. So, na-punch na lahat ng pinamili namin and nabalot na siya. Ang nangyari kasi, ako yung may hawak ng phone ng sister ko, which is nandun yung Ggives account niya. Kasi hindi siya confident eh. Ako kasi na-try ko na ng ilang beses. Then nga, inopen namin yung Ggives niya, nag-generate kami ng QR dyan para ma-scan yung QR code. So, naka-ready na po yung QR code. So, ipapunch na lang po ng cashier and para successful na po yung payment namin. So, sinabi ko nga po, Ggives po yung payment namin. Which is, they agree ha, kasi pinunch nga nila eh. Pinunch nila yung QR code. So, after that kasi, ang next nun is mag-generate siya ng resibo sa akin ha. Then, magte-text, mag-notify si GCash na successfully nga po nakapagbayad kami. Which is, successful po talagang na-generate yung payment. So, sabi po ng cashier sa amin or sa akin kasi ako yung nag-generate ng code. So, sabi niya, ma'am, pakicheck nga po kung na-debit na ba sa Ggives nyo. Tingnan nyo nga po, ma'am, kung meron na kayong billing dyan. So, tinignan ko kaagad-agad doon. So, nandoon na kasi nga na-debit na nga. Kasi nga, successful na yung transaction eh. So, meron akong payment terms, may mga payment schedule na ako doon. So, clearly, successful po yung transaction ko sa Ggives sa kanila. Kasi po sabi ng cashier, hindi raw po pumasok sa system nila yung payment. So, syempre, awa siya kasi bakit hindi pumasok? And then, successful na nga sa amin, ba't hindi papasok sa inyo? Knowing na ilang beses na rin akong gumamit ng payment method dun sa SM Store ha, and then hindi lang sa SM Store, paulit-ulit gumagamit na ako nun ng Ggives. So, I was silent kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sinasabi po kasi ng cashier, mapalag po ng name nyo at saka contact number nyo kasi i-report daw nila ito sa GCash para ma-refundan kami. Ma-refundan kami. Kasi nagka-error nga po, hindi nga daw po nila natanggap yung payment. So ako, dahil kalma naman ako, no? So nilag ko yung name ng sister ko and then yung contact number. So after that, sabi po ng cashier is gagamit daw po kami ng iba pang payment method or magbayad na lang daw kami ng cash. So ako, tahimik lang ako nakikinig. Pinapagyan ko lang sinasabi niya, which is na-mention niya rin na kanina po kasi meron din pong ganyang case na Ggives din po yung ginamit as payment method. Ang ginawa niya po, nagbayad na lang din po siya ng cash. Nagkaroon na pala sila ng error prior to us. Nagkaroon na pala sila ng incident na ganon with that day ha. Kasi kinakwento po nila na nangyari na pala yun kanina. So, binayaran daw ata, parang ganon. So parang sinasabi niya nga rin po sa amin na bayaran namin ng cash yon. So which is, ito na nga po ang pinaka-climax. So medyo pumalag po ako doon. Kasi nga, bilang of course, alam ko yon. Sinabi ko sa kanila, hindi po ako magbabayad. Kasi bakit? Error nyo yan. System error nyo yan. Kayo may problema. Bakit nyo kami pagbabayarin dyan? So I insisted po talaga na hindi kami magbabayad ng cash
or other payment method kasi sila yung may problema eh. System nila yung problema, hindi kami kasi sa amin na debit na siya eh. So ibig sabihin successful yung transaction sa amin. So error nila yon. So para sa akin kasi error ng system nila yon. So sa loob-loob ko kasi nun, bakit kami ang mag-aantay ng refund from GCash? And based sa other experience ko like this, no, hindi ka mare-refund. So ayoko kasi ng hassle, kaya ini-insist ko that time na hindi kami magbabayad ng other payment method or cash. Ang gusto ko, i-process nyo to kasi nga po, kayo ang may error. So, bakit ko po ginawa yun? So, unang-una nga, nag-reflect na nga kasi yung payment schedule. Anong gagawin ko doon? Successful na sa GCash. So, bakit kami yung accountable sa refund from GCash? Okay na nga sa amin, na-debit na nga sa amin. Eh. Kasi okay nga po yung payment, successful nga po sa amin. So, hindi talaga ako papayag na nandoon na yung payment terms, yung payment schedule. Tapos, magbabayad kami ng other payment method. So, kung mag-aantay kami kung kailan kami re-refundan ni GCash, which is malabo. Malabo talaga. Kaya sabi ko, hindi namin error yun. Error nyo yun. So, unang-una kasi, alam na pala nila na nag-error sila sa ganung payment method. Dapat nag-advise na sila na una pa lang, hindi sila tatanggap na ng GGives as payment method kasi nagkaka-error na nga sila prior to that. So, it's not our fault anymore, diba? So, yun po yung pinaglalaban ko talaga that time. So, pinush through pa rin yung ganung payment method nung kasi alam naman pala niya na meron silang system problem. Sabi ko, hindi po ako papayag na si GCash magre-refund sa amin. Ang gusto ko pong mangyari, si GCash ang magre-refund sa inyo. So, bakit ipapadaan nyo sa amin yung refund? Dapat kayo ang re-refundan ni GCash, hindi kami. Bakit sa amin pa yung accountability na mag-aantay kami ng refund from GCash, which is meron na nga kaming payment schedule. Ganun po yung ina-appeal ko doon. As in, talagang nag-explain ako doon, which is, kalma pa ako noon ha. Hindi ako nag-shout, nag-explain ako ng side ko, which is dapat sa paniniwala ko that is their fault. Dapat una pa lang, nag-advise na sila na may error pa lang nangyayari, dapat nag-advise na sila sa akin na gano'n para hindi kami gumamit ng GGives as payment method para wala kaming payment schedule na nag-reflect doon. Yun kasi ang kinaiinisan ko eh. Meron akong payment terms, payment schedule na nag-reflect doon tapos sasabihin nyo sa akin, i-refund ng GCash. So what if hindi niya ma-refund? So paano yun? So yun yung iniisip ko kaya yun din yung pinaglalaban ko doon sa cashier. After that complaint, tumawag siya ora-orada sa head siguro niya through the phone. So yun, ina-appeal nga niya na nag-a-appeal nga ako regarding that process. So meanwhile po, bumalik sa amin yung cashier and then sinabi niya na ipoprocess niya na raw. Ang ginawa po nila, hiningi nila yung proof or pinicture na nila yung phone na okay and successful po yung transaction payments namin using GGives. So meron po kaming proof yun via text message ni GCash sa amin and via email po. So yun po yung pinicture nila para may proof po sila. Kinuha din po nila yung reference number po nung transaction na yan. Then binigay namin. So doon nila matitrace yun. So yun lang. All is well naman. And then yun nga in-advise na i-process na. So yun yung nangyari. Which is on my part, successfully napaglaban natin yung karapatan natin. Ano? Kasi mahirap na kasi yung sunod-sunuran ka lang, yung wala kang kalaman sa ganito and hindi mo alam paano umapil or mag-complain sa mga ganito. So yun, kahit pa paano may idea kayo regarding that matter. So case to case ha, hindi po kahit nangyari sa akin to is mangyayari sa inyo. So case to case basis po, depende yun ha sa sitwasyon and sa nangyari talaga. So depende yun. So sa akin kasi, may ipaglalaban ko talaga siya. So what an experience for me talaga. First time kung mangyari sa GGives to, na na-debit na ganito, na nagkaroon po ako ng conversation, nagkaroon ako ng complaint ng appeal, and then successful din naman yung transaction pala nakuha natin, yung pinamili natin. So first time ko to, as in, what an experience. It was intense talaga. So sinishare ko to for your ideas and awareness na nangyayari po ito na pwede pong ma-debit si GGives tapos nag-i-error sa kanila. So yun, kinukwento ko siya sa inyo para may ideas kayo again and para may awareness kayo. So anyway, sa mga viewers ko dito, naka-experience din ba kayo ng ganun? You can comment down below your experience sa GGives para din may idea yung iba natin viewers. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa'yo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. Thank you for watching this video. Bye!